Magandang gabi po. Magta-try po ako ng ulam burger. Matagal ko na po itong nakikita eh. And nako-curious po ako kasi alam naman po natin na pagka-commercialize ng mga ganitong burger patty, may extender po ito eh. And at the same time, gumagamit po sila ng either flour or starch siguro para mabuo po siya. So, ayan, nakikita nyo naman po. Sobrang nipis po niyan. Kaya 3 piraso po yung nilagay ko. I don't think na mabubusog ako sa 2 piraso eh. So, subukan ko po siya. Tingnan ko po kung hanggang saan po niya kayang pataasin yung blood sugar ko. Sinamahan ko rin po siya ng 2 pieces na eggs. Ginawa pong omelette. Of course, yung egg, tested na po yan. Hindi naman po niya pinagagalaw yung blood sugar ko. So, kainin ko po to. Tapos, babalik po ako after 2 hours and we'll see kung ano po yung magiging epekto. By the way, kumuha na po pala ako ng blood sugar baseline. 101 po currently. Reminders lang po, huwag pong mag-a-unli. Always eat in moderation. Di po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So huwag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Conclusion na po tayo dun sa kinain kong ulam burger 2 hours ago. Nag-start po yung blood sugar ko 101. First hour, umangat po siya kagad, nag-130 po kagad. And then after a few minutes, nag-133 pa po. Yun na rin po yung peak, yung 133. And then on the second hour, bumaba naman po siya pero hindi po niya na-reach yung baseline blood sugar na 101. 124 po yung final blood sugar reading. Yung arrow right after the number, pababa na po siya. So definitely in the next 15 minutes or 30 minutes, marireach na po niya yung baseline blood sugar na 101. Kung pagbabasihan po natin yung, well, this is a full meal. So kung 180 po yung max dun po sa first hour ng blood sugar reading, well, pasado po ito. Tapos yung second hour po, at least 140 or below, pasado rin po ito. Well, of course, marami naman pong options, no? Pwede pong mag-whole meat na lang po kayo, like pork chop, or probably liempo. Pwede pong inihaw, pwede pong fried, no? Using yung recommended na cooking oil po. Pwede naman pong gumawa na lang po kayo ng sarili po ninyong burger. Pwede pong haluan ng egg and probably psyllium husk para mag-bind po siya. Yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.